Alam nyo, kahit gaano tayo ka-busy, dapat hindi tayo nawawala ng oras para sa sarili. Kaya kahit dalawa yung inaalagaan ko ay sinisigurado ko na naaasikaso ko pa rin yung sarili ko. Maikwento ko lang sa inyo, nung time kasi na nagkasakit si mama, March 2025, talagang sobrang naging busy ako. Yung tipong bukod nga sa walang tulog ay hindi ko na rin naasikaso yung sarili ko. Ang haba ng bigote ko, ng balbas ko, yung buhok ko. As in parang nagmukhang ermitanyo. Nung mga time na yon sobrang baba ng confidence ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa panahon ngayon, mas marami na yung judgmental na tao. Yung tipong titingin sila sa physical appearance mo at hindi nakikita yung kagandahan ng loob mo. Kaya siguro dumating sa point na sabi ko sa sarili ko, kailangan ayusin ko. Kailangan magmukhang presentable ako sa harap ng ibang tao. Lalo ngayon na nagtitinda ako ng mga pagkain na binibenta ko. At syempre, kahit asikasuhin ko yung sarili ko, hindi ko pa rin naman pababayaan yung mga inaalagaan ko. Si mama na na-stroke at may sakit sa puso, yung tita ko na may psychological disorder, sabay silang inaalagaan ko habang nagtitinda ako. Alam nyo, habang tumatagal, mas na-excite ako para sa future ko. Kasi ngayon, mas tumitingin na ako sa brighter side of life. Yung tipong kahit na ang hirap ng mga pinagdadaanan, may mga problemang dumadating, pero ang Diyos lagi nandyan nakagabay sa atin. Kahit na matumal yung benta ng pizza, lagi siyang nandyan para mag-provide sa amin. Kaya sa lahat ng mga nahihirapan, hinga lang tayong malalim. Di natin mamamalayan, bukas makalawa, nakaraos na rin. Wala naman talagang madaling proseso, lalo kung gusto mo umasenso. Kailangan mo talaga magsumikap sa umpisa, pagod, sipag, puyat at tiyaga. Pero tatandaan mo, hindi lahat nabibigyan ng biyaya. Kaya palagi ako nagpapasalamat kahit na may mga bagay akong hindi nagagawa. Yung kahit sarili ko ng kaligayahan ay pinaubaya. Kasi sa totoo lang, ang gusto ko lang naman mangyari ay umasenso. Hindi lang ako, pati yung pamilya ko. Maalis lahat ng sakit sa kanila at mabawasan yung araw-araw nating pinoproblema, yung usapang pera. Naniniwala ba kayo sa kasabihang money can't buy happiness? Para sa akin, totoo naman yun. Kasi mas masaya talaga lalo kung malakas yung support system mo. Hindi lang sa pamilya, pati na rin sa mga barkada. Pero sa kagaya ko na kahit walang pera, madami pa rin palang nagmamahal at sumusuporta. Lalo yung mga hindi ko kakilala, sobrang pinagpapasalamat ko talaga. At syempre, pati na rin yung mga kaibigan ko na talagang mga nakasuporta. Kaya sa bawat araw na gumigising ako, nabubuo yung bagong pag-asa. Na balang araw magiging maayos din ang lahat. Basta magpatuloy lang tayo sa araw-araw na buhay. Piliin natin palagi na maging masaya na lang. Dahil ang kinabukasan, hindi natin masasabi kung ano pwede mangyari. O paano guys, hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ingat po palagi. God bless you.